So Brother Kylo, kumusta po yung experience po ninyo sa Quirino Grandstand sa pagdiriwang ng kapiyastahan ng Poong Jesus Nazareno? Termino na aking gagamitin na siguro napaka makabuluhan sapagkat ito yung unang beses ko na maranasan mismo sa mga deboto mismo doon sa baba ng grandstand kasi kapag nung mga nakaraang taon, mga nakaraang devotion natin sa mahal na Poong Nazareno, tayo nabibigyan ng pagkakataon na pumwesto doon sa grandstand mismo. So ang point of view natin ay ang mga tao at parang kaharap lang din natin ang mga deboto. Pero ito, ang point of view natin ay yung senior mismo. So maganda dahil kung ano yung nararanasan ng mga na deboto, yun din yung talagang naranasan natin on the ground. At isa rin tong parang pagsasabuhay sa tema natin ngayong taon, dapat siyang itaas at ako na may bumaba. So isa yung magandang panawagan para sa mga taong kinakailangan talagang maranasan kasi may mga kasabihan dito sa Quiapo, hindi mo maiintindihan ng deboto kung ikay hindi rin deboto. So napakagandang pagsisimula noon ngayong taon sa pagsisimula natin ng bagong taon. All right. So, as far as I know ay nakapag-attend ka po noong Misa Mayor, na kung saan ay isang obispo ang napakamalaman yung naturang homilya. Pwede niyo po bang ma-share sa amin especially yung naging homily ng isang obispo po diyan? Tama po yun, ito yung urining pagkakataon na obispo lamang ang manguna sa pagdiriwang sa Misa Mayor ng Poong Jesus Nazareno sapagkat siya ay itinalaga mismo ni Cardinal Jose Advincula sapagkat siya ay nasa extraordinary consistory doon sa Roma. So siya ang tinalaga, si Bishop Jun Sescon Jr. ang tinalaga ng ating kardinal upang manguna sa misa. At kilala natin si Bishop Jun na talagang ginagamit niya ang ebanghelyo, ang pagpapahatid ng mabuting balita na sumasaklaw sa mga buhay na nararanasan ng kapwa Pilipino. At isa doon sa magandang binigyang diin ng Obispo Jun Sescon, yung pagsasabi niya na kinakailangan ang pagbaba ay hindi lang pagtatanggal ng kahihiyan. Bagkus ang pagbaba din ay pagtalikod sa kahihiyan na minsan nagiging sagabal upang maranasan talaga ng tao ang awa at pag-ibig ng Diyos. At yung panawagan niya nga na merong pahapyaw din sa ating mga politiko dito sa issue ng flood controls na bumaba na alang-alang sa awa at sa pag-ibig tulad ng ginawa ni Kristo mula sa pagiging bugtong na anak, talagang nakasama natin siya dito at binuhat niya yung kanyang krus upang bumaba kasama natin at maranasan natin siya. So ayun ang napakagandang pumiliya ni Bishop Jun Sescon kagabi doon sa Quirino Grandstand. Alright. So napakaganda. Actually na sumusubaybay ako kagabi especially noong Misa Mayor. At napakaganda, napakaraming mga deboto. At tama 'yun, Brother Kylo, na hindi talaga maintindihan ng ibang tao kung gaano ang debosyon ng isang deboto sa itim na Nazareno as long as magiging deboto ka rin. So kaya sa mga ganitong pagkakataon na Brother Kylo, taon-taon mo po ba itong isinasagawa ang pagdalo sa kapiyastahan ng itim na Nazareno? Kung bibilangin siguro ito pa lang yung pangatlo kong pagkakataon at yung unang dalawa ay nandun nga ako sa mismong grandstand. So may panibago ngayon, sabi ko nga kanina yung kasi ang mga kasama ko nung unang dalawang taon, yung mga pari, yung mga seminarista. So ngayon, mas nakasama ko yung deboto. So mas naintindihan ko sila. At hindi lang, kumbaga lumagpas na tayo sa pagkakataon na kinakailangang makalapit, mahawakan. Lumagpas na tayo sa ganong perspektibo. Ang nakita na natin, pinipilit na nating hanapin yung mismong Nazareno sa mga kasama natin doon sa debot, sa mga deboto mismo. At napakaganda dahil ang daming manifestation ng Panginoong Jesus Nazareno doon sa mga deboto. Maraming nagbibigay ng kanilang upuan. Alam nila, nakikita nila ako nakatayo. Maraming nagbibigay ng mga binili nilang panglatag sa sahig. Sapagkat kadilang pera yon, handa pa rin silang ibigay. At maraming paksa-paksa ang pamilya, yung umaawit, kumakanta, talagang
natutulog doon, nagka-camping doon. So yun yung isang magandang pagnilayan na talagang kapag nakita mo ang kwento nitong mga deboto na 'to, mas maiintindihan mo sila. Alright. So bilang isang, deboto po ng, Itim na Nazareno, Brother Kaido, mai-compare lang natin ano, yung experience, kasi noong, mga araw ang kasama natin lagi yung mga kaparian at ngayon naman Mm. ay ang kasama natin sa pag-celebrate ng, kapiyastahan ng, Poong Jesus Nazareno ay, yung mga deboto mismo. Kumbaga nakikihalubilo tayo sa mga deboto. So, comparing, those, 2 scenario, kumusta po iyon? Puwede niyo po bang mai-compare yung experience mo? Especially nung, mga araw nasa, Quirino Grandstand mismo tayo ay nandun pa tayo, mismo sa katabi ng, imahe ng, Itim na Nazareno at ngayon naman ay, mga deboto yung kasama natin. Magandang magandang tignan din natin ano, kumbaga kung sino talaga yung kahulugan kung bakit nga ba binubuhat ni Kristo itong krus na 'to. Ito'y para sa lahat. Higit sa mga deboto, sa mga taong, humihingi, tumatawag ng kanyang pangalan at ito talaga yung mga taong nahandoon sa baba. Alam natin na yung mga pare, mga kaparian, ang mga obispo, sila yung nagiging kahalili ni Kristo, sila yung kasama ni Kristo sa mission na yon. Pero yung kumbaga, ang mga deboto na 'to, yung mission na yon, yung krus na yon ay para talaga sa kanila, para sa lahat. So kumbaga naging buo ba yung devotion dahil nakita natin sa perspektibo ng pagiging alter Kristo, so kahalili ni Kristo na nagbibigay ng misyon at yung krus kung saan pinatutunguhan kung saan ba talaga patungo yung misyon na pinagkaloob sa mga kaparian natin, kundi una't higit sa lahat para sa simbahan, para sa mga tao. Alright. Sir, Brother Kylo, maitanong ko lamang po ano, paano at kailan po ba nagsimula ang, inyong, debosyon sa Poong Jesus Nazareno? Naku, bata pa lang talaga ako, lagi na ako nakasubaybay sa TV namin kapag ano na, January 7, 8, 9. Talagang kumbaga kung meron lang Facebook nung mga araw talaga nakasubaybay na rin ako dahil nung araw wala naman tayong live stream na 24 hours naka-livestream sa TV. So ngayon, talagang kahit nandito tayo kung nasaan tayo ngayon, nakabukas yung live stream natin sa Facebook kung nasaan man, kung nasaan na yung Nazareno. Parang doon mas ipinakita sa akin nung bata pa ako na itong Nazareno 'to hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod na panahon, kasama ng mga Pilipino tuwing January 9. So ito na siguro yung napakagandang pagpapaalala sa atin na kahit anumang paghihirap, merong isang Panginoong kasama ang mga Pilipino. At sa tanong na kung saan nagsimula, kung paano nagsimula, nung bata ako, kumbaga, kapag Pilipinong Katoliko ka, hindi hindi na maaaring mawala sa iyo ang debosyon sa Jesus Nazareno. Katulad din ng pagdedebosyon natin sa Santo Niño, natin namang ipagdiriwang sa mga susunod na linggo. Yan, ano, mula bata hanggang ngayon ay, deboto pa rin ng, Poong Jesus Nazareno. Dito din sa Naga ay, ipinagdiwang din namin ang, kapiyastahan ng, Itim na Nazareno. Actually ngayon ay, may, foot procession ano at, kakatapos pa lang ng Misa Mayor para sa kapiyastahan ng, Itim na Nazareno. So, ano po yung sa maitanong ko rin po ito, ano po yung mga panalangin natin na natupad na po after natin manalangin sa Itim na Nazareno? Naku, napakarami na. Una siguro diyan yung pagpasok ko, yung pagpasa ko sa Semenaryo San Agustin. Yan talaga ay isa sa biyaya din ng Nazareno. Pangalawa din siguro, itong makakailan lang nung nagkaroon ng brain surgery yung kapatid ko nung siya'y nasa Israel. Talagang siya'y pinanalangin ko sa Nazareno at sa awa ng Diyos, hindi siya pinaalis ng Panginoon doon sa Israel nang hindi fully recovered. So nakauwi siya dito ng ligtas nang wala ng pangamba at panganib na nararamdaman. Wow, napaka, miraculous talaga ng, Itim na Nazareno ano. So maitanong ko lang po ito, Brother Kylo, ano po ba ang nararamdaman po ninyo based on your experience kapag nahahawakan mo ang, Poong Jesus Nazareno po?
Ako nabigyan ako ng pagkakataon nitong nakaraan lang January after ng New Year, kaming pamilya ay pumunta ng Quiapo at nabigyan kami ng pagkakataon mahawakan talaga yung orihinal na kamay kung saan hindi na kumbaga hindi na sumasama yung parte ng kamay na yon sa translasyon, yun ay nasa Quiapo na lang. Nabigyan tayo ng pagkakataon na mahawakan at makahingi ng panalangin doon at ang pakiramdam. Kumbaga, ito yung simbolismo ng pag-ibig ng Diyos na talagang visual at nararanasan at nahahawakan nating mga tao lalo tigit nating mga Pilipino. Para lang 'tong meron kang isang importanteng larawan ng iyong mahal sa buhay na hindi mo nakikita at nung nakita mo gano'n kang kasaya dahil, meron ka ng maaala-ala at meron ka ng, koneksyon doon sa taong minamahal mo. Parang gano'n yung pakiramdam na nakakadalisay ng panalangin, kumbaga may assurance na eto yung Diyos, kaya nating abutin, abot kamay palagi sa pamamagitan ng panalangin. Talagang walang hanggang pasasalamat. Nang Especially hanggang kapag na-experience natin bilang isang deboto ng itim na Nazareno ang biyaya, especially ng mga panalangin na ating idinudulog sa Poong Jesus Nazareno. So, bueno, ano na lang po, Brother Kylo, ang ating mensahe sa mga deboto, viewers and listeners natin sa pagdalo sa mga susunod pang mga oras sa kapiyastahan ng itim na Nazareno. Opo, may mga pagkakataon lalo yung nasa mga malapit diyan sa Quiapo, sa Manila, hindi pa nakakarating o di ko alam kung nakadungaw na ba ang Nazareno sa San Sebastian, sa Birhen ng Carmel, pero medyo matagal ang translasyon ngayon at talagang ninanamnam ng mga deboto na kanilang kasama ang hari ng Quiapo. So may oras pa po at sa pagpunta po natin, huwag na tayong magdala ng ating mga batang mga anak ano, iwan na natin sa bahay, pagbalik na lang natin at ihanda ang mga iba't ibang uri ng katawan, pisikal, mental, espiritual. Huwag pong kalimutang hindi umattend ng misa, mas importante po ang misa, higit sa lahat. At lagi nating isipin na kapag pupunta tayo ng Quiapo, ito'y parang makabagong Jerusalem kung saan sasamahan natin ang Panginoon na nagbibitbit ng krus, nagbibitbit ng ating mga pasanin at huwag nating kalilimutan na siya'y laging kasama natin.